Husband for 30 Days, written by Bruiser Fina. Bride hindi sinipot sa kasal ng groom. Pumunta sa Maynila para mag-audition upang gawing asawa. Ano kayang dahilan bakit siya ang pinili ng misteryosong lalaking nakamaskara? Awang-awa si Aling Matilda habang pinagmamasdan ang kanyang anak na si Althea Sandoval. Nakaupo ito sa pinakadulo ng mahabang kahoy na upuan sa loob ng simbahan. Nakatulala, walang kibo at tila nakikipagtitigan sa kawalan. Isang oras nang nakalipas mula sa itinakdang oras ng kasal. Ang kandila sa altar kalahati na ang natunaw. Ang kura paroko 3 beses nang pabalik-balik sa loob ng simbahan. Ngunit kahit anino ng mapapangasawa nitong si Berting ay hindi nagpakita sa simbahan. Kahit ang mga magulang ni Berting na nasa unahang upuan ay halos malagutan na rin ang hininga sa hiya at pagtataka. Wala silang alam sa tunay na nangyari sa kanilang anak. Diyos ko Matilda! Bulong ng nanay ni Berting habang nagpapaypay ng mabilis. Ay, Diyos ko! Ilang baboy ang pinatumba namin para lang mabigyan sila ng maayos na handaan. Tapos ganito. Ay, naku, Berting! Halos natuyo na rin ang luha sa mga mata ni Althea. Hindi niya akalain na ang pinakamasayang araw sana nila ni Berting ay magiging pinakamasakit na ala-alang iiwan nito sa kanya. Pinaghandaan niya ang araw na ito. Literal na dumanak ang dugo ng kanyang bibe at manok na pinalaki para ibenta. At binasag pa niya ang kanyang pinakamamahal na alkansyang kawayan para lang makabili ng magandang gown sa bayan. Pero hindi man lang siya sinipot. Kaya wala siyang maisip na dahilan kung bakit. Ngayon pa naman din ang kanilang 3rd year anniversary nila. Para kay Althea, sagrado ang petsang ito. Pero sa halip na I do ang marinig, ang naririnig niya ngayon ay ang kumakalam na sikmura ng mga bisita na kanina pa naiinip. Pati ang mga plakado at makakapal nitong makeup na ipinagmamalaki ng baklang taga-makeup na waterproof daw ay nalusaw na rin at humulas na dahil sa tindi ng init sa loob ng simbahan. Kamukha na niya ngayon ang isang karakter sa horror movie na umiyak ng uling. Napatayo si Althea nang may marinig na kalabog at sumigaw sa pintuan ng simbahan. Althea! Aling Matilda! Ang kaibigan pala ito ni Berting na si Pedro. Sumadsad ang tsinelas nito, pawisan at halos lumuwa ang mata habang tumatakbo patungo sa kanila. Tumigil ito sa harapan ni Althea habang hawak ang kanyang tuhod, habol-habol ang hininga na tila ba hihimatayin. Oh, bakit? May nangyari ba kay Berting kaya hindi makakarating Pedro sa kasal nila ni Althea? Sunod-sunod na tanong ni Aling Matilda. Niyugyug si Pedro sa balikat. Sabihin mo, na-aksidente ba siya? Binangungot? Na-traffic sa tulay? Na-kidnap? At Sandali lang ho. Hingal at pigil ni Pedro sa mama ni Althea. Itinaas pa nito ang kanyang kamay, nag-iipon ng hangin sa dibdib dahil kulang na lang ay hingan siya ng oxygen tank. Hinga muna ho ako. Sabihin mo na kasi, pinapatagal mo pa eh. Atat na ang mga tao rito. Litanya ni Aling Matilda, nanggigigil na sa inis. Kahit nahihirapan pa si Pedro dahil sa layo ng itinakbo niya mula sa kabilang baryo para lang hanapin si Berting, ipinihit niya ang kanyang natitirang lakas para magsalita. Si Berting! Bulalas ni Pedro sabay lunok ng laway. Nakipagtanan kay Remedios.
Natahimik ang buong simbahan. Ang maririnig lang ay ang tunog na electric fan na umiikot. Ano? Ulit ni Aling Matilda. Nanlaki ang mga mata. Ano sabi mo? Sino ang nakipagtanan? Si Berting po. Sagot ni Pedro. At kanino? Sigaw uli ni Aling Matilda. Kay Remedios po. Yung nagpapataya sa witing sa kanto ni na Kapitan. Ani Pedro na ikinagulat ng lahat. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Althea. Hindi niya akalain na isang magtataya ng huweteng lang pala ang sisira sa pangarap niyang kasal. Pero ang mas matindi, si Remedios ay kilalang lola na sa kanilang baryo. Mas matanda pa ito sa mismong mama ni Berting. Imbis na si Althea ang mahimatay sa sobrang shock, ang mama ni Berting ang biglang naging tuwid ang katawan at bumaligtad ang mga mata. Sus Maria Josep! Ang anak ko pumatol sa lola! Ay naku! Tanging naisigaw ng mama ni Berting bago nawalan ng malay. Mabuti na lang at mabilis ang reflexes ng tatay ni Berting at sinalo ito. Dahil mukhang inatake sa puso ang matanda sa tindi ng kahihiyan at gulat, napasugod silang lahat sa pinakamalapit na ospital gamit ang hinarang na tricycle. Mabuti na lamang at naagapan ng mga doktor. Kung hindi ay baka na-stroke na ito ng tuluyan. Tumaas lang pala ng todo ang presyon ng dugo nito nang marinig ang balita tungkol sa kanyang anak. Habang nanggagalaiti ang pamilya sa ospital, ang mga naiwang bisita naman sa simbahan ay pinatungo na lang ni Aling Matilda sa inupahang covered court. Nahiya sila at naabala ang mga tao, kaya pinakain na lang nila ang mga ito para hindi naman magwala sa gutom. Imbis na resepsyon ng kasal, nagmukha itong feeding program para sa mga dismayadong kamag-anak. Nang masigurado ni Althea na ligtas na at stable na ang mama ni Berting, mahina siyang nagpaalam para umuwi. Hindi na rin niya kaya pang suotin ang mabigat at malagkit niyang wedding gown na amoy pawis at luha. Pagkarating sa bahay, agad siyang nagkulong sa kanyang kwarto. Nilock niya ang pinto at ayaw niyang makipag-usap kahit kanino. Hindi lang kahihiyan ang nararamdaman niya. Matagal niyang pinangarap ang araw na ito. Nangako kasi siya sa kanyang sarili noong high school pa lang na kung sino ang magiging unang boyfriend niya, iyon ang gusto niyang makatuluyan habang buhay. Tapos mauuwi lang pala sa pagtakbo ni Berting kasama ang isang lola na eksperto sa tsamba at pito-pito. Sinubukan siyang kausapin ng kanyang pamilya sa pinto. Althea anak, mag-ulam ka muna ng minudo. Sayang ang pinaluto natin. Tawag ng kanyang tiyahin mula sa labas. Ngunit hindi sumasagot si Althea. Mas gusto niyang sarilinin ang nararamdaman niya. Ilang beses din niyang sinubukan na tawagan ang cellphone ni Berting, ngunit the subscriber cannot be reached na ito. Sinubukan niyang hanapin ang mga social media account nito para sana imura ito sa chat, ngunit doon lang niya naalala. Wala nga pala itong Facebook o TikTok dahil keypad pa rin ang gamit nitong telepono. Lumipas ang 3 araw, nakalock pa rin ang pinto ng kwarto ni Althea. Nag-aalala na ang buong barangay, baka kung ano na ang ginagawa niya sa sarili dahil sa depresyon. Pero ang hindi alam ng kanyang pamilya, hindi naman dahil sa depresyon kaya siya nagkukulong at ayaw lumabas. May tinatapos kasi siyang K-drama na may 50 episode. Dahil doon nagkanda puyat-puyat na siya. Busog na busog at nangingitim na ang naipon niyang eye bag sa panunood gabi-gabi dahil Tagalog dubbed version ang pinapanood niya. Habang umiiyak ang pamilya niya sa labas ng pinto dahil akala nila ay nagluluksa siya, sa loob ng kwarto ay nakahiga si Althea. May hawak na chichirya habang nakatitig sa screen ng cellphone. Opa,
Bakit mo ko iniwan? Wika ng bidang lalaki sa TV. Napasubo ng chichirya si Althea at nagpahid ng luha. Buti pa to, gwapo. Si Berting, mukhang kambing. Usal ni Althea. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nang pinapatay ng takot at pag-aalala ang mga magulang ni Althea. Awang-awa na sila sa kalagayan ng dalaga. Pakiramdam ni na Aling Matilda at Mang Tomas ay sinasapian na o tuluyan ng nabaliw ang kanilang anak dahil sa tindi ng depresyon matapos maunsyami ang kasal. Paano pa namang hindi sila mag-aalala? Kung kailan 10 oras ng gabi, mga 2:00 o 3:00 ng madaling araw, ay doon naririnig ang kakaibang ingay mula sa nakasarang kwarto ni Althea. Minsan ay humahagulgol ito na parang pinagkaitan ng tadhana. Pero maya-maya lang ay biglang hahalakhak ng napakalakas na parang walang bukas. Ang mas malala pa, madalas ding magwala ang dalaga sa loob. May mga gabing maririnig ang sunod-sunod na kalabugan, mga yabag na mabibigat at tunog ng mga bumabagsak na gamit. Althea! Althea, anak! Ayos ka lang ba riyan? Althea! Katok ni Aling Matilda isang gabi habang nanginginig ang boses. Oho ma, ayos lang po ako. Matulog na kayo riyan. Sagot naman ni Althea mula sa loob. Ang hindi alam ng kanyang ina, kaya ito sumisigaw at tumatawa ay dahil sa pinapanood nitong K-drama kung saan nabubuko na ang kontrabida. At kaya may kalabugan ay dahil nagwo-workout ito habang nanunood para hindi manaba sa tindi ng stress. Ngunit hindi na nakatiis si Aling Matilda. Dahil hindi na normal ang takbo ng kanilang gabi, minabuti niyang magpatawag ng pinakasikat na albularyo sa kanilang baryo, si Ka Mangguguyo. Nang dumating si Ka Mangguguyo na may dalang kung ano-anong ugat ng puno at langis na may kasamang tawas, agad na pinatungo ni Aling Matilda ang buong pamilya sa tapat ng kwarto ng anak. Althea! Althea, buksan mo itong pinto! Kung di, gigibain namin to! Althea! Sigaw ni Aling Matilda. Nang marinig ang banta ng ina, dahan-dahang inikot ni Althea ang susi at binuksan ang pinto. Ngunit laking gulat at kilabot ng lahat sa kanilang nadatnan. Pagkabukas ng pinto, biglang tumalon si Althea sa ibabaw ng kanyang kama na parang isang ninja. Ang suot niya ay ang kupas niyang t-shirt at gulugulumot na buhok, at ang mas malala, may hawak siyang pambomba ng baradong toilet. Hiya! Hingarde! Sigaw ni Althea habang iwinawagayway ang pambomba sa hangin. Animoy nakikipaglaban sa isang seryosong tournament ng fencing. Gumagawa lang naman siya sa paborito niyang action romance anime na kakapanood lang niya. Ay, Diyos ko! Diyos ko, Matilda! Sinasapian na nga ang apo ninyo! Bulas ng isang kapitbahay na nakiusyoso. Mas lalong nag-alala si Aling Matilda sa nakitang hitsura ng anak. Napahagulgol na lamang siya ng tuluyan, niyakap ang asawa. Anak ko, ano ang nangyari sa'yo? Ay, naku. Berting, tignan mo ang ginawa mo sa anak ko. Ay. Berting. Agad na pumasok sa eksena si Ka Mangguguyo. Pinaupo si Althea sa sahig na hanggang ngayon ay hawak pa rin ang pambomba ng banyo. Naglabas si Ka Mangguguyo ng tawas, kandila at isang platito ng tubig para simulan ang ritual ng pagtatawas. Pinatakan niya ng natunaw na kandila ang tubig at seryosong pinagmasdan ang nabubuong hugis. Matapos ang ilang minutong bulong-bulong na parang bubuyog, humugot ng malalim na hininga ang albularyo. Matilda, Tomas,
Ang anak ninyo ay hindi baliw dahil kay Berting. Sinasapian siya ng isang kapre. Biglang nagdugtong ang dalawang kilay ni Althea sa narinig. Lumingon siya sa albularyo at binitawan ang pambomba ng toilet. Ay, hala? Hala ka, mangguguyo. Baka nagkakamali kayo ng tawas. Hirit ni Althea. Paano ako sasapian ng kapre? Wala namang malaking puno rito sa tabi ng bahay namin. Wala tayong akasya. Wala tayong balite. Ano yun? Nag-commute yung kapre papunta rito? Tumingin si Aling Matilda sa labas ng bintana. Totoo nga, ang meron lang sa kanilang bakuran ay ang kanyang pinagmamalaking malawak na gulayan. Hindi na tinagsika mangguguyo. Tumingin ito sa bintana ng may nanlilisik na mga mata. Itinuro ang bakuran at mariing sinabi. Doon, sa puno ng kamatis siya nakatira. Isang pulang kapre. Nalaglag ang panga ni Althea. Ha? Kapre sa puno ng kamatis? Hanggang tuhod ko lang yung tanim ni Mama. Ano yun? Kapring unano? Kapring bonsai? Ay, huwag kang sumagot sa albularyo, Althea. Saway ni Aling Matilda na nanginginig pa sa takot. Ay, kamang guguyo. Anong dapat nating gawin para umalis ang kapring yan sa katawan ng anak ko? Kailangan nating mag-alay ng dugo ng buhay na manok sa tapat ng kanyang pinagkukutaan para mapalayas ang masamang espiritu. Deklara ng albularyo. Dahil sa tindi ng pagmamahal sa anak at ayaw niyang tuluyang mawala sa katinuan si Althea, hindi na nag-aksaya ng panahon si Aling Matilda. Patakbo siyang lumabas sa bakuran at buong giting na hinabol ang isa sa mga natitira nilang manok sa kulungan. Nagkakandahaba ang leeg ng manok sa pag-iyak habang hinuhuli ng matanda. Nang mahuli ang buhay na manok, nagmarcha sila patungo sa gulayan. Sa tapat mismo ng isang mayayabong na puno ng kamatis na may mga bunga pa. Doon sa ilalim ng utos ni Kamangguguyo, ay tinapos nila ang buhay ng kawawang manok upang ialay ang dugo nito sa lupa. Umalis ka na, kapring maliit. Iyan na ang dugo ng gusto mo. Bulong ni Aling Matilda habang nagdarasal. Si Althea naman na nakadungaw sa bintana ng kwarto ay napahawak na lang sa kanyang noo. Ay, kesa sa kapre, mas natatakot ako sa utak ni Mama. Sayang naman yung manok. Mas masarap sana kung tinola. Sa loob-loob niya. Matapos ang alay dugo, bumalik si Kamangguguyo sa loob ng kwarto at kinuha ang isang matingkad na pulang bandana. Ipinasuot at ipinatali niya ito ng mahigpit sa ulo ni Althea. Isuot mo ito palagi. Utos ng albularyo kay Althea. Ang kulay na ito ang magsisilbing proteksyon mo. Para hindi ka na muling balikan at sapian ng kapre ng kamatis. Kaya naman sa huli, naiwang nakaupo si Althea sa kanyang kama. May pulang bandana sa ulo na parang pirata, habang hawak pa rin ang pambomba ng toilet at pinapanood ang huling 5 episode ng kanyang K-drama. Makalipas ang 2 linggo ng tila walang katapusang pagkukulong sa loob ng kanyang kwarto, sa wakas ay nagpasya na rin si Althea Sandoval na silipin ang mundo sa labas ng kanilang bahay. Nabuksan na ang pinto. Kahit na busog pa rin ang kanyang mga eye bags na sa tindi ng laki ay pwede nang pagtaguan ng mga natitirang kamatis sa bakuran. May matamis at maluwag na ngiti sa kanyang mga labi. Salamat sa huling episode ng kanyang pinanood na K-drama. Nairaos din niya ang kanyang pansamantalang pagdadalamhati. Sumama si Althea sa kanyang mama na namamalengke sa bayan. Habang naglalakad sila sa gilid ng kalsada bitbit ang mga bayong, siniko siya ng bahagya ni Aling Matilda at tinignan ng may pag-aalala. Althea, anak,
Ayos ka na ba talaga? Hindi ka na ba iiyak kapag naaalala mo ang kasal niyo? Tanong ng ina. Huminga ng malalim si Althea at ngumiti ng pilit. Oo ma, ayos na ako. Unti-unti na rin tinatanggap ng sistema ko na ipinagpalit talaga ako ni Berting sa isang magweweteng. Tumigil saglit si Althea na patingala sa langit na tila ba nagninilay-nilay. Narealize ko nga po ma. Nabulag lang talaga ako sa pagmamahal ko sa kanya noon. Kasi isipin mo, kahit malakas ang anghit ng kilikili ni Berting tuwing tanghaling tapat, wala akong naamoy kahit konti. Mas nangibabaw kasi yung pagmamahal ko sa kanya kesa sa pang-amoy ko. Ay, grabe. Ganoon pala talaga kapag pag-ibig, no? Pati yung putok ng nobyo mo, amoy paboritong pabango mo pa rin. Ay, abay salamat sa Diyos at nahimasmasan ka na. Pero, huminto ang matanda at bumulong. Teka, hindi ka na ba ninalaw noong pulang kapre na nakatira sa puno ng kamatis natin? Mabisa ba yung pulang bandana sa ulo mo? Napaikot ang mga mata ni Althea. Ay, nako ma. Huwag na nga kayong maniwala sa albularyong yun. Sunog na yung taniman mo ng kamatis dahil sa dugo ng manok. Wala namang kapre. Kasunod na maramdaman ninyo na parang sinasapian ako. Pakiusap lang ma. Pari na lang ang tawagin ninyo para mag-exorcism. Napangiti na lamang si Aling Matilda at tumango sa hiling ng anak. Sige. Sabi mo eh. Pag-uwi nila mula sa palengke, isang pamilyar na bulto ng tao ang nadatnan nila na nakaupo sa tumba-tumba sa tapat ng kanilang sala. Ang pinsan ni Althea na si Monica. Walang kaabog-abog itong ngumangat-ngat ng inihaw na mais na may butter at asin. Oh, Althea! Tita Matilda! Masayang bati ni Monica nang makita sila. Nang ngumiti ito ng malawak, hindi napigilang mapatitig ni Althea sa mga singit-singit na itim sa ngipin ng pinsan dahil sa mga nasunog na bahagi ng kinakain nitong mais. Sa Maynila na kasi nagtatrabaho si Monica. Alam ni Althea kung gaano kapagod ang katawan nito dahil inaabot ng 6 na oras ang biyahe nito pauwi gamit ang pampublikong bus. Siksikan at tagaktak ang pawis. Sa lahat ng mga pinsan niya, kay Monica pinaka-close si Althea. Paano ba namang hindi? Minsan na rin itong tumira sa kanila noong bata pa sila nang maagang mamatay ang mga magulang nito. Pamilya na talaga ang turingan nila. Ang pagkakaalam ni Althea, sa isang malaki at sikat na hotel sa Maynila ito nagtatrabaho bilang isang hotel cleaner. At ayon sa mga kwento nito noon, talagang maganda at disente ang pasahod ng management sa kanila. Monica, nakauwi ka! Natutuwang sigaw ni Althea sabay takbo at yakap ng mahigpit sa pinsan na muntik pang mabulunan sa kinakaing mais. Nang magkayakapan sila, humiwalay si Althea at agad na tinaas ang 2 kilay. Oh, may pasalubong ka ba para sa akin? Kahit damit na galing Maynila. Ngumuya muna si Monica bago sumagot. Ay, pasensya na, gipit sa bagahe eh. Pero may dala akong 2 malaking lata ng biskit na galing sa syudad. Abay sakto! Singit ni Aling Matilda habang ibinababa ang bayong. Magtitimpla ako ng purong black coffee para may masawsawan tayo rito habang nagmimerienda. Habang inilalatag ni Aling Matilda ang baso ng kape at ang 2 plato ng biskit sa lamesa, napatingin si Monica sa paligid at biglang humirit ng natatawa. Nako tita, parang patay na lang po ang kulang dito, magiging lamay na talaga to. May biskit na, may kape pa tayo sa hapon. Napatawa si Aling Matilda sa hirit ng pamangkin. Sakto namang pumasok mula sa kusina ang ama ni Althea na si Mang Dindo na nakarinig sa usapan. Isinabit nito ang kanyang sombrero at sumeryoso ang mukha pero may halong pait at biro. Aba, Monica, magdala ka pa ng mas maraming biskit sa susunod mong uwi. Wika ni Mang Dindo habang umuupo sa tabi nila.
Kasi kapag nakita ko ulit ang pagmumukha ng Berting na yan, dito sa baryo natin, sisiguraduhin kong may paglalamayan na talaga tayo rito. Walang hiya siya, niloko niya ang anak ko. Napalunok si Monica at pilit nang umiti. Tito Dindo, magdadala po ako ng marami. Nang matapos ang merienda at iwanan na sila ng kanyang mga magulang sa sala para mag-asikaso sa kusina, doon na sinamantala ni Monica ang pagkakataon. Inilapit niya ang kanyang upuan kay Althea at bumulong ng seryoso. Althea, kaya talaga ako umuwi rito dahil may mahalaga akong pakay sa iyo. Panimula ni Monica. Seryoso na ang mukha at wala na ang bakas ng mais sa ngipin. May malaking balita sa hotel na pinagtatrabahuhan ko sa Maynila. May isang mayamang bachelor, bilyonaryo na naghahanap ng mapapangasawa ngayon. Mabilis na napataas ang kamay ni Althea na parang may itatanong sa recitation. Wait lang, kamukha ba ni Berting? At higit sa lahat, kaamoy ba ng kilikili ni Berting? Dahil kung oo, kahit bilyonaryo pa yan ayoko na. Pas na ako sa mga lalaking amoy sibuyas. Natawa ng malakas si Monica sabay hampas sa braso ng pinsan. Gaga, hindi no. Ang lalaking ito, imported. Gwapo, mayaman, mabango, at galing pa sa ibang bansa. At alam mo ba kung ano ang pinakamatindi? Sinasabi ko sa'yo, nasa'yo na ang lahat ng qualifications na hinahanap niya sa isang babae. Nanlaki ang mga mata ni Althea pero naging syunga uli ang ekspresyon. Talaga? May qualifications pa? Ano yun? Parang trabaho? Oo, parang ganun na nga. Paliwanag ni Monica sabay kindat. At ang sabi pa sa hotel, pwede ka pa raw maging regular bilang asawa. Depende na lang daw sa ipapakita mong performance. Napakunot ang noo ni Althea. Naguluhan sa terminolohiya ng pinsan. Ha? Anong klaseng performance ba ang kailangan para ma-regular bilang asawa? Kailangan ko bang kumanta ng luha ng Aegis habang nakabirada? Sumayaw ng TikTok ng ginto? O kaya lumakad sa nag-aapoy na uling na parang sa talent show sa TV para lang mapatunayan kung karapat-dapat ako? Naiiling na natawa na lang si Monica sa lawak ng imahinasyon ng kanyang pinsan. Hindi naman ganoong performance, Althea. Ay basta maghanda ka na lang ng sarili mong bersyon ng performance dahil kakailanganin mo talaga yun para ikaw ang mapili sa audition ng pagiging asawa niya. Ano, game? Sandaling natahimik si Althea. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, naalala ang lumuluhang mukha ng kanyang ina noong araw ng kasal. At ang pangakong binuo niya sa sarili na gusto na talaga niyang magkapamilya at magkaroon ng sariling buhay. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang kamay ni Monica. Sige, Monica, pag-iisipan ko ng mabuti ang alok mo na yan. Pagod na rin akong maiwan sa altar at sa totoo lang, gusto ko na talaga. As in, gustong-gusto ko na talagang mag-asawa. Kahit nakauwi na si Monica ay tila hindi pa rin ito natutulog. Panay ang tunog ng cellphone ni Althea dahil sa walang humpay na chat ng kaibigan na nagmamakaawang pumayag na siya. Ay, please Althea, isang subok lang naman, walang mawawala. Pinsan, isipin mo ang sahod. Ay, wag mo kong isinzone, parang awa mo na. Kaya naman kinaumagahan, bago pa man makapagtimpla ng kape si Althea, ay nasa pinto na naman si Monica para personal siyang kulitin. Dahil sa sobrang kakulitan nito at dahil nairita na ang kanyang eardrums, napahinto si Althea at napabuntong hininga. Ay, oo na, sige na papayag na. Pero kapag ito naging scam, Monica, ipapakain ko talaga sa'yo itong tsinelas ko. Yes! I love you, pinsan! Gura na tayo!
Tili ni Monica na kulang na lang ay magtumbling sa tuwa. Kinabukasan maaga silang lumuwas patungong Maynila. Sinabi na lang ni Althea na maghahanap siya ng trabaho. Lagpas tanghali na nang makarating sila sa maliit na apartment ni Monica. Dahil sa pagod sa biyahe, kumain muna sila ng mabilisang tanghalian at natulog ng 2 oras para magbawi ng lakas. Pagkagising, agad na hinatid ni Monica si Althea sa tapat ng isang marangyang hotel. Bitbit ni Althea ang application form na si Monica pa mismo ang pumirma bilang backup. Habang nakatayo sa tapat ng glass door ng hotel, pabalik-balik ang tingin ni Althea sa kanyang suot. Nagdadalawang isip na siyang tumuloy dahil sa pinilit sa kanyang suotin ng kaibigan. Isang pulang fitted dress na kurbang-kurba sa halos walang kurba niyang katawan. Ay, pinsan, sigurado ka ba rito? May pag-aalinlangang tanong ni Althea habang pilit na hinahatak pababa ang laylayan ng damit. Ay, mukha akong stick na binalot sa cellophane. Ay, ano ka ba? Yan ang uso ngayon. Depensa naman ni Monica habang inaayos ang buhok niya. Ay, panigurado ako kapag nakita ka ng bachelor na yan, tutulo ang laway nun sa ganda mo. Trust me. Pagpasok ni Althea sa loob ng hotel, lumapit siya sa isang staff na agad namang kumuha ng kanyang papel. Nang walang maraming tanong, dinala siya nito sa isang napakalawak at napakalamig na kwarto. Pagkabukas ng pinto, halos mapasinghap si Althea. May mga naabutan siyang mga babae na nakaupo sa magkahilerang upuan. Sa tingin niya, nasa 50 plus silang lahat sa loob. Para silang sasali sa Miss Universe na may halong Halloween costume party dahil sa iba't ibang suot ng mga ito. May mga nakakasilaw ang kapal ng makeup na parang galing sa binyagan. May mga sobrang iksi ng damit na kulang na lang ay maging panyo. May mga sobrang haba na tila a-attend sa ball at ang mas malala, may isa pang naka-wedding gown na. Ay, grabe. Handang-handa na si ate mong girl. May trahe de boda na agad. Sa loob-loob ni Althea. Dahil nahihiya, dahan-dahan siyang naupo sa pinakagilid dahil yun na lang ang tanging bakanting upuan. Habang naghihintay, hindi mapigilan ni Althea ang mag-isip. Bakit kailangan pang mag-hire ng asawa ng lalaking yun? Sa yaman niyang yan, nag-a-advertise pa siya? Baka naman pangit siya. O kaya sungki-sungki ang ngipin. O kaya naman, baka alien. Convinced siyang walang nagkakagusto rito kaya dumaan sa ganitong proseso. Biglang natahimik ang lahat nang marinig ang isang malakas na tunog. Naagaw ng pansin ng lahat ang marahang pagbukas ng itim na kortina sa harapan ng entablado. Sa gitna nakaupo ang isang misteryosong lalaki na may nakasuot na itim na maskara. Bagaman tago ang mukha, baka sa tindig nito ang otoridad at karangyaan. Sa magkabilang tabi nito ay may 2 lalaking nakaitim na barong na may hawak na ballpen at may headset sa tenga. Mukhang mga hurado. May mga naglalakihang guards pa sa likod na parang handang mambunot ng baril anumang oras. Isang lalaking may hawak na mikropono ang naglakad sa gitna. Siya ang MC. Magandang hapon sa inyong lahat. Panimula ng MC gamit ang baritono nitong boses. Isang paalala lang, kapag kayo ang napili, hindi na kayo makakauwi ngayong araw. Diretso kasal na. Pamimili si Mysterious Bachelor depende sa ipapakita ninyong performance. Good luck. Muling nagsara ang kurtina at doon na nagsimula ang kaba ng lahat. Isa-isang pinapasok ang mga babae sa likod ng kurtina. Ngunit ang nakakapagtaka, segundo lang ang binibilang ay lumalabas na agad ang mga ito at diretso na sa exit door. Bagsak. Walang nakakapasa. Ay, hala, segundo lang? Anong klaseng audition to? Natatarantang isip ni Althea. Nagsimula na siyang mag-isip kung anong performance ang gagawin niya.
Kung ang mga magaganda at sexy ay tinatanggihan, kailangan niya ng kakaiba para mapansin. Applicant number 45, Althea. Tawag ng MC. Napatayo si Althea. Magkahalong kaba at matinding pagsisisi ang nararamdaman niya habang naglalakad. Ay, kasalanan mo to, Monica. Nagpabudol ako sa iyo. Sabi niya sa sarili. Kung hindi natanggap ang mga naunang babae na mas magaganda, mas matatangkad at mas mayaman tingnan kesa sa kanya, ano pang laban niya? Pero nang hawakan niya ang dulo ng kortina, huminga siya ng malalim. Bahala na si Panday. Pagpasok niya sa loob ng kortina, sumalubong sa kanya ang malamig na titig ng nakamaskarang lalaki. Umpisahan mo na ang iyong performance. Seryosong utos ng MC. Tumaas ang kamay ni Althea. Kuya. Kuya MC, pwede bang magpa-sounds? Para naman ma-feel ko ang performance ko. Alam mo na, pang buwelo lang. Nagtakang napatingin ang MC sa kanya. Tila nagtatanong kung seryoso ba ito. Akmang palalabasin na sana siya ng MC nang biglang mag-sign ang nakamaskarang lalaki gamit ang daliri nito. Senyas na hayaan si Althea sa kung ano ang gusto nitong gawin. Nakahinga ng maluwag si Althea. Kinuha niya ang kanyang phone mula sa bag at mabilis na naghanap ng tugtog sa YouTube. Nang mahanap ang tamang kanta, ibinaba niya ang kanyang bag at humarap sa seryosong bachelor at nag-adjust ng nakaka-suffocate na fitted dress. Nang tumunog ang pamilyar na upbeat na kanta, biglang nag-iba ang mukha ni Althea. Buong puso, buong lakas at walang kakurba-kurbang humataw siya habang kumakanta ng malakas. Ang galing! Galing kong sumayaw! Galing kong gumalaw! Galing kong sumayaw! Galing kong gumalaw! Galing kong sumayaw! Bibong-bibong gumalaw! Todo giling si Althea na parang nasa birthday party ng bata. Kumembot pakaliwat pa kanan habang itinuturo ang bachelor na tila ba hinahamon ito sa dance showdown sa kantang Tutoy Bibo. Literal na nalaglag ang panga ng misteryosong lalaki sa likod ng kanyang maskara. Ang dalawang lalaking nakabarong ay napabitaw sa kanilang hawak na ballpen. Ang mga bodyguard naman sa likod na kanina pa mukhang sasabak sa gyera ay hindi na napigilan ang kanilang mga sarili. Sabay-sabay na humahalakhak at nagpipigil ng tawa na ikinapula ng mga mukha nito. Dahil sa reaksyon ng mga guard, napairita ang bachelor. Itinaas nito ang kanyang kamay at mariing sumenyas. All of you, get out! Utos ng lalaking nakamaskara. Nagmamadaling lumabas ang mga guard at MC habang takip-takip pa rin ang kanilang mga bibig sa tawa. Naiwan si Althea na hinihingal. Hawak pa rin ang phone niya na natapos na ang kanta. Nakakaramdam ng matinding hiyang inis na dinampot niya ang kanyang bag. Alam niyang bagsak din siya. Ayaw na niyang maghintay na ipagtabuyan pa siya, kaya tumalikod na siya para maglakad palabas. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng kortina, mabilis na tumayo ang nakamaskarang lalaki mula sa kanyang upuan. Sa ilang malalaking hakbang ay narating nito ang pwesto ni Althea at mabilis na hinawakan ang braso ng dalaga para pigilan ito. Paigtad si Althea at napatingin sa hawak nito sa kanyang braso. Bago tumingala sa lalaki. Oh, bakit? Lalabas na nga ako, di ba? Alam ko namang talo ako. Sinong nagsabing talo ka? Putol ng lalaki gamit ang malalim at baritonong boses na may halong otoridad. Bahagyang lumapit ang mukha nito sa kanya. Ikaw ang maswerteng napili ko. Kaya mula sa sandaling to, hindi ka na pwedeng umuwi. Tahimik na pinauwi ang huling babaeng natira sa pila. Nang masigurong siya na nga ang napili, agad na nagtago si Althea sa sulok ng hallway at tinawagan si Monica.
Hindi pa man din siya nakakapagsalita ng husto ay halos mabasag na ang eardrum niya sa tili ng kaibigan. Oh my God, Althea! Tanggap ka? Seryoso ba? Bulyaw ni Monica sa kabilang linya. Oo bakla, kalmahan mo lang. Baka ma-deport ako rito sa hotel ng maaga. Natatawang bulong ni Althea habang pilit na itinatago ang sariling panginginig. Nandito na ako. Sige na, tawagan mo muna sina tatay sa probinsya. Sabihin mo, hindi muna ako makakauwi kasi may training daw para sa bagong trabaho. Huwag mong babanggitin ang tungkol sa kasal-kasal na to kundi itatali kita sa likod ng kalabaw. Oo naman. Excited ako para sa'yo, bakla. Pagkababa ng telepono, marahan siyang ginahid ng isang naka-uniforming staff paakyat sa pinakatuktok na palapag, ang penthouse suite. Pagpasok ni Althea, literal na nalaglag ang panga niya. Isang naglalakihang silid na may malawak at marangyang kama ang bumungad sa kanya. Ang lambot ng carpet ay parang ulap sa kanyang mga paa. Miss Althea, kailangan niyo na pong maligo at maghanda. Magalang na saad ng staff. Papasok po si Mr. Fuentes mamaya para sa inyong physical check-up. Physical check-up? Ano to? Bago maging asawa, kailangan muna ng clearance sa baga at kidney? Sa loob-loob niya. Tumunod na lang si Althea. Pagkatapos niyang magbabad sa banyong mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya, isinuot niya ang isang manipis at tila transparent na damit pantulog na inihanda para sa kanya. Labas ang balikat niya at halos abot hita lang ang haba nito. Huminga siya ng malalim at naupo sa tabi ng malaking kama. Lumipas ang ilang minuto dahil sa pagod at puyat sa sunod-sunod na biyahe mula sa probinsya, nagsimula nang bumigat ang mga talukap ng mata ni Althea. Tutuka-tuka ang kanyang ulo, muntik nang ma-out of balance habang nakaupo. Ako naman, anong oras ba darating yung Fuentes na yun? Malapit na atang tumitilaok ang mga manok. Bulong niya sa sarili habang humihiga. Biglang bumukas ang pinto. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Althea at mabilis na napatayo sa gulat. Pumasok ang isang matangkad na lalaki. Naka-bathrobe na ito ng itim, bahagyang nakabukas ang dibdib. Ngunit suot pa rin ang misteryosong maskara nito sa mukha. Kahit may takip, kitang-kitang matalim ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Napalunok si Althea, pero imbis na matakot, nanaig ang pagiging prangka niya upang mawala ang kaba. Sir, Mr. Fuentes, tanggalin mo na kaya yung maskara mo. Seryoso, hindi naman mahalaga sa akin kung… Alam mo na, kung pangit ka o may depekto yung mukha mo. Hindi sumagot ang lalaki. Nanatili lang itong nakatayo at tila naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Totoo naman. Pagpapatuloy ni Althea, habang ang mga mata niya ay dahan-dahang bumababa sa perpektong linya ng abs ni Mr. Fuentes na sumisilip sa nakabukas na bathrobe. Grabing tinapay yan. Saan kaya gawa? Sa isip ni Althea. Iisipin ko na lang nakamukha mo si Berting, yung ex ko sa probinsya. Pinatulan ko ngayon kahit mukha itong kambing, ikaw pa kaya? Isang baritonong boses ang bumasag sa katahimikan ng kwarto. Who is Berting? Tanong ni Mr. Fuentes. Si Berting? Magiging asawa ko sana yun. Pagmamalaki ni Althea habang nagkakamot ng ulo. Kaya lang, ayun, nakipagtanan doon sa babaeng nagpapataya ng wedding sa amin. Pero sabi naman ng iba, sa anak daw ng magwe-wedding ito nakipagtanan, hindi kay Remedios. Pero alam mo, blessing in disguise na rin. Pabuti na lang talaga at hindi siya nakascore sa akin nung kami pa. Dahil kung nagkataong nakuha niya ang bataan ko, tapos tinakbuhan ako, naku, ipapakulam ko talaga siya sa tito kong mambabarang. Bahagyang gumalaw ang balikat ni Mr. Fuentes. Tila pinipigilan ang tawa. Lumapit ito ng ilang hakbang kay Althea. Do you even know your obligations here, Althea? You were accepted to be my wife. Aba, oo naman. Mabilis na sagot ni Althea. Sabay pose na parang handang-handa na. Ipagluluto kita ng masasarap na ulam. Marunong ako mag-adobong may gata.
Ipaglalaba kita. Paplansyahin ko pati mga medyas at bahag mo. At hindi mo makikitaan ang alikabok itong bahay mo. Ako ang maglilinis. Dahan-dahang umiling si Mr. Fuentes. Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa gilid ng labi nito sa ilalim ng maskara. If I wanted a maid, I would have hired a helper, Althea. Let me make your rule clear in my life. Lumapit pa ito lalo. Sapat na para maamoy ni Althea ang mamahaling pabango at bagsik ng presensya ng lalaki. As my wife, you need to serve me. In bed. Follow my orders and scream my name. Ha? Bakit? Sasali ka ba sa liga ng basketball? Inosenteng tanong nito. Higit pa doon. Yun lang pala eh. Gee! Mabilis na sagot ni Althea nang walang kagatol-gatol. Natigilan si Mr. Fuentes. Mukhang hindi niya inaasahan ang ganoong kabilis at kawalang malisyang tugon mula sa isang probinsyana. Tinitigan niya ito ng mariin. How much do you want in exchange for your services? Sumeryoso ang mukha ni Althea na wala ang biro sa kanyang mga mata nang maalala ang pamilya. 100,000 lang, Mr. Fuentes. Gusto ko lang matubos yung lupang sinasaka ng tatay ko sa probinsya na nakasanla sa bangko. Ayokong mawalan sila ng kabuhayan. Walang salitang dinukot ni Mr. Fuentes ang isang makintab na card mula sa bulsa ng kanyang robe. Inabot niya ito kay Althea. Take this black card. There is 100 million inside. Napatulala si Althea. Tiningnan niya ang manipis na plastic na card. Pagkatapos ay tumingin sa lalaki at muling ibinalik ang tingin sa card. Umabot ng ilang minuto ang katahimikan habang pilit na ipinapasok ng utak niya ang halagang narinig. Teka, sandali nga. Dahan-dahang umurong si Althea. Pinalitan ng mata ang lalaki. Niloloko mo ba ako? 100 milyon? Sa maliit na plastic na to? Mr. Scammer ka ba? Nagbebenta ka ba ng open-minded networking? Paano kakasya ang 100 milyon dito? Kahit nga 5,000 barya, baka mapunit ang pitaka ko. Napahinga ng malalim si Mr. Fuentes. Halatang hindi sanay na kinikwestiyon ang kanyang yaman. If you don't believe me, I can give it to you in cash tomorrow. Ayan, mas gusto ko yun. Yung nakikita ko at nahahawakan ng pera. Nakangiting pagsang-ayon ni Althea. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Mr. Fuentes. Sa isang mabilis ngunit swabing galaw, nilapitan niya si Althea. Hinawakan ang bewang nito at sinalubong ang bahagyang nakaawang nitong mga labi ng isang mapusok na halik. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Kumurap-kurap siya habang nararamdaman ang labi ng lalaki. Ganito pala ang pakiramdam ng halik. Isang kuryente ang gumapang sa buong katawan niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang init at sa totoo lang, nagustuhan niya ito. Dahil likas na palaban, imbis na umiwas, hinawakan niya ang leeg ni Mr. Fuentes at gumanti rin siya ng halik. Mas lalo siyang natuwa nang mapagtantong napakasarap pala sa pakiramdam ng ginagawa nila. Bago pa man siya tuluyang makapag-isip, naramdaman na lamang ni Althea na marahan siyang inihiga ng lalaki sa malambot na kama. Napahinto sandali ang lalaki. Ngunit kalaunan ay napalitan ng panggigigil ang bawat hawak nito. Habang lumilipas ang mga minuto, ang sakit na naramdaman ni Althea ay unti-unting napalitan ng kakaibang sensasyon. Halos lahat ng parte ay pinaliguan ng mainit na halik ni Mr. Fuentes na nagpadala sa kanya sa langit. Kinabukasan bagsak ang katawan at mahimbing na nakatulog si Althea sa ilalim ng makapal na kumot. Sa tabi ng kama nakatayo si Mr. Fuentes habang isinusuot muli ang kanyang bathrobe. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang natutulog na dalaga. Hindi siya nagkamali sa pagpili. Ang babaeng ito ay kakaiba. Puno ng buhay, prangka at may dalang kakaibang ligaya. Para sa ngayon, hahayaan muna kitang magpahinga dahil ako ang gumawa ng lahat ng trabaho kagabi. Bulong ng lalaki sa hangin habang nakatitig sa mukha ni Althea. Pero sa susunod, tuturuan naman kita.
Para ikaw naman ang magpaligaya sa akin. Ani nito at lumabas na ng kwarto. Napakunot noon si Althea nang magising dahil sa ringtone niyang Totoy Bibo. Masakit ang buong katawan at halos ayaw pang bumuka ng mga mata niya, ngunit walang tigil sa pagtugtog ang telepono sa ibabaw ng side table. Pikit mata at nakangiwi niyang dinampot ito, hindi man lang tiningnan kung sino ang tumatawag bago idikit sa tenga. Hello? Pao sa tila galing sa ilalim ng lupa ang boses niya. Hoy, Althea! Buhay ka pa ba? Babae ka? Boses pa lang ng pinsan niyang si Monica, parang nakalunok na ng megaphone. Buhay na buhay pa. Ani ni Althea habang isinusubsob ang mukha sa unan. Kaso feeling ko, mamamatay-matay na ako sa pagod. Aba, bakit? Anong ginawa sa Rian? Pinag-igib ka ba ng tubig o pinag-araro sa bukid? Napabuntong hininga si Althea. Biglang naalala ang dahilan ng kanyang labis na kapaguran. Hindi. Napagod lang ako sa physical check-up sa akin ni Mr. Fuentes. Natahimik ang kabilang linya ng 3 segundo. Ha? Physical check-up? Hoy, doktor ba yung napangasawa mo at may pa-check-up? Anong klaseng check-up yan? Paki-explain nga sa aking inosenteng utak. Wala sa sarili at dahil na rin sa antok, ikinuwento ni Althea ang lahat. Mula sa bawat hawak, bawat halik, hanggang sa kung paano siya dinala sa langit. Oh my God! Diyos ko, Althea! Kumusta naman ang perlas natin dyan? Tili ni Monica sa kabilang linya. Para itong inasinang bulate na nagkakawag sa sobrang kilig at shock. Bago pa man makapagsalita si Althea ay narinig niya ang marahang pagpihit ng pinto. Nika, mamaya na lang, andito na siya. Bilis at pabulong na paalam ni Althea bago tuluyang pinatay ang tawag. Bumungad sa kanya si Mr. Fuentes. Hawak nito ang isang mamahaling paper bag. Seryoso ang tindig nito habang nakasuot pa rin ng mascara sa mukha. Magbihis ka na, pagkatapos kakain tayo. Utos nito sa baritono at malamig ngunit may otoridad na boses. Inabot nito sa kanya ang paper bag. Laking pasasalamat sana ni Althea dahil gutom na rin siya, ngunit nang silipin niya ang laman ng bag ay nanlaki ang kanyang mga mata. Dinukot niya ang isang puting damit at kasunod niyon ay ang isang kapirasong tela na halos wala ng timbang. Ano to? Gulat na tanong ni Althea habang itinataas ang isang kulay itim na lace underwear. Mr. Fuentes, tila ba to ng kurtina? Bakit parang may butas-butas? Pati ba naman itong bra, parang kurtina sa kusina ang tela sa nipis? Suotin mo yan. Simpleng sagot ng lalaki. Sa hindi ko nga alam kung paano isuot ang ganitong bagay. Reklamo ni Althea. Sanay ako sa cotton, yung abot hanggang puso ng garter. Paano ko isusuot to? Parang isang hila ko lang mapupunit na. Imbis na sumagot, humakbang pa itaas sa kama si Mr. Fuentes. Kinuha nito mula sa kamay niya ang manipis na lace na pang-ibaba. Bago pa man makahumas si Althea, marahan itong hinawakan ang kanyang binti. Ako ang magsuot sa'yo. Bulong nito. Bawat hagod ng magaspang at mainit na kamay ni Mr. Fuentes sa kanyang balat ay tila may kuryenteng dumadaloy. Dahilan upang mapaigtad si Althea sa bawat pagkakataon. Bigla namang nag-flashback sa utak niya ang mga nangyari kani-kanina lang. Kung paano nito nilantaka na parang ice candy ang perlas, walang tira at pinapak. Naramdaman ni Mr. Fuentes ang bahagyang panginginig at paghabol ng hininga ni Althea. Halatang naapektuhan ito sa simpleng pagbibihis pa lang sa kanya. Isang mapanganib na ngisi ang gumuhit sa labi ng lalaki sa ilalim ng maskara. Hindi na nito napigilan ang sarili, binitawan ang hawak na tela at muling sinakop ang mga labi ni Althea. Ang akalang 5 minutong pagbibihis ay nauwi na naman sa 1 oras na check-up. Pagkatapos ng panibagong round, halos hindi na talaga makabangon si Althea. Kung kanina ay pagod lang siya, ngayon ay pakiramdam niya ay bawat kalamnan at buto sa kanyang katawan ay nagrereklamo sa sakit. Napatingin siya sa tabi niya. Nakahiga si Mr. Fuentes.
Nakapikit ang mga mata at bahagyang nakaawang ang mga labi. Humihinga ng malalim matapos ang ginawa nila. Tinitigan ni Althea ang mukha nito na natatakpan pa rin ng maskara. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Pinasadahan niya ng dulo ng kanyang daliri ang matigas na materyales ng maskara. Dinala ito pababa hanggang sa marating ang mapulang labi ng lalaki. Okay lang kahit pangit ka, masarap ka naman. Bulong ni Althea sa sarili. Kumbinsido na kaya ito nagtatago sa maskara ay dahil baka may kapansanan o hindi gwapo ang mukha nito. Ngunit laking gulat niya nang biglang dumilat ang mga mata ni Mr. Fuentes. Bago pa man niya maiatras ang kamay, ay mabilis nitong kinagat ang kanyang daliri. Aray! React ni Althea, sabay hila sa kanyang kamay. Aray! Nangangagat ka pa riyan! Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, dahan-dahan itong itinaas ang mga kamay sa likod ng kanyang ulo. Hinawakan nito ang tali ng maskara at marahang kinalas ito. Bumaba ang maskara. Parang otomatikong napabangon si Althea mula sa pagkakahiga. Tuluyang nakalimutan ang sakit ng katawan. Napanganga siya. Ang mga mata ay tila luluwa na sa sockets nito sa sobrang gulat. Ang lalaking nasa harap niya ay may matangos na ilong, mapungay na mga mata at panga na tila ipininta sa sobrang perpekto. Walang bakas ng kapangitan, walang galos at hindi mukhang alien. Napalunok si Althea habang nakatitig sa gwapo nitong mukha. Tama nga ang sinabi ni Monica sa kanya noon. Imported ang isang to at higit sa lahat, sobrang sarap. I'm Lucas. Lucas Fuentes. Pakilala ng lalaki habang nakatitig ng diretso sa mga mata niya. May kung anong otoridad sa boses nito, ngunit bago pa man makasagot si Althea, ay muli itong nagsalita. Just call me Lucas. Ayokong maging formal sa pagitan nating dalawa. Naramdaman ni Althea ang biglang pag-akyat ng dugo sa kanyang mga pisngi. Nahiya siya bigla. Noong una, akala niya ay simpleng mayaman lang ito. Pero hindi niya akalain na sa malapitan ay ganito pala kasobra ang kagwapuhan ng lalaking ito. Hindi niya napansin na halos matutunaw na si Lucas sa klase ng pagtitig niya. Ilang beses siyang napaandap nang mahuli siya nitong nakatitig na naman sa mukha nito. Bahagyang itinaas ni Lucas ang isang kilay, may mapaglarong ngiti sa mga labi. Bakit ganyan ka makatitig? May dumi ba sa mukha ko? Napalunok si Althea. Bago naglakas loob na sumagot ng tapat. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganito kagwapong nilalang. Parang panaginip. Hindi ako makapaniwala na ang isang tulad mo ang magiging asawa ko. Totoo ka ba talaga? Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Lucas. Napangiti ito ng tuluyan. Isang ngiti na nagpabilis lalo sa tibok ng puso ni Althea. Ngunit sa kabila ng ngiti, may guilt na gumapang sa dibdib ni Lucas habang nakatingin sa nanghihinang hitsura ng babae. Alam niyang nasobrahan siya. Nasobrahan siya sa pag-angkin dito sa magdamag, kaya naman halos hindi na ito makalakad ng maayos ngayon. Walang sabi-sabing binuhat niya ito ng bridal style para lang maiuwi sa kanyang sasakyan at dalhin sa kanyang pamamahay. Nang makarating sila sa destinasyon, literal na nalaglag ang panga ni Althea. Kung kanina ay nanghihina siya, tila nabuhayan ang mga ugat niya sa pagkamangha. Wow! Palasyo ba to? Tanong niya sa sarili habang inililibot ang paningin sa naglalakihang chandelier at high ceiling na mansyon. Sa bagay kung may prinsipe, malamang may palasyo din. Ngunit ang mas nagpasinghap sa kanya ay ang labis na pag-aalaga ni Lucas. Maingat siya nitong inilapag sa kama, binalot ng kumot at nang salatin ang kanyang noo ay agad nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng lalaki. Agad na nagpatawag si Lucas ng personal na doktor ng pamilya. Hindi nagtagal ay dumating ang doktor at masusing sinuri si Althea.
Nakaupo naman si Lucas sa gilid ng kama. Seryoso ang mukha at bakas ang pag-aalala. Dahil sa bigat ng pakiramdam at sa tindi ng sakit ng buong katawan na tila hinagupit ng bagyo, napahawak si Althea sa braso ng doktor. "Dok," nang hihinang pakiusap niya, mangiyak-ngiyak ang mga mata. "Mamamatay na ba ako? Dok, sabihin mong totoo. Bakit masakit ang lahat ng katawan ko? Katapusan ko na ba, Dok?" Pigil ngiti si Lucas sa narinig, habang ang doktor naman ay bahagyang napaubo para itago ang tawa. "Huwag kang mag-alala, Iha. Hindi ka pa mamamatay." Paniniguro ng doktor bago humarap kay Lucas na may seryosong mukha. "Pero para sa inyong dalawa, kailangan niyo munang iwasan ang anumang sexual activity. Kailangan muna nating antayin gumaling ang sugat ni Althea bago niyo sundan ang nangyari." Namilog ang mga mata ni Althea sa narinig. "Sugat? Dok, may sugat ako? Saan? Bakit wala naman akong maalala na nasugatan ako o nadapa?" Nagtatakang napatingin ang doktor kay Lucas, tila nagtatanong kung anong klase ng inosenteng pusa ba itong dinala ng bilyonaryo sa kama. Naramdaman ni Lucas ang bahagyang pag-init ng sariling mga pisngi. Tumikhim siya at mabilis na tumayo. "Doc, thank you. Ako na ang magpapaliwanag sa kanya. Pwede ka nang lumabas." Nang maisara ng doktor ang pinto, hinarap ni Lucas si Althea na hanggang ngayon ay hawak-hawak pa rin ang sariling braso at binti, hinahanap kung nasaan ang sinasabing sugat. "Lucas, nasaan ang sugat ko? May nakita ba si Doc na hindi ko nakikita?" Sunod-sunod na tanong ni Althea. Huminga ng malalim si Lucas at naupo sa tabi nito. Pilit na pinapanatili ang seryosong mukha kahit gustong-gusto na niyang matawa sa kainosentehan ng asawa. Sa baba mo siya may nakitang sugat. Kaya sinabi niyang hindi muna tayo magsisibakan. Malinaw." Maangat tulala na napatingin si Althea sa sariling kandungan. Unti-unting rumehestro sa utak niya ang ibig sabihin ng lalaki. "Doon? May sugat doon?" Napatingin siya kay Lucas. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa ibaba at muling tumingin kay Lucas. Paano? Gaano kalaki ang sugat? Bakit hindi ko alam? At bakit nagkasugat doon?" "Stop asking." Mabilis na pagputol ni Lucas habang pilit na itinatago ang pamumula ng sariling mukha. Kinuha niya ang baso ng tubig at gamot sa side table at iniabot ito kay Althea. "Huwag ka nang magtanong ng kung ano-ano. Inumin mo na lang itong gamot mo para mabilis kang gumaling, okay?" Walang nagawa si Althea kundi tanggapin ang gamot, habang ang utak niya ay abala pa rin sa pag-compute kung gaano ba katindi ang nangyari kagabi para magkaroon siya ng sugat doon. Malamig ang basang tuwalya na paulit-ulit na nilalapat ni Lucas sa noo ni Althea. Sa buong magdamag, hindi umalis si Lucas sa tabi ng kama. Dinadama ang noo nito, nagpupuyat at tinitiyak na naiinom nito ang tamang gamot. Dahil sa pag-aalaga ng binata, mabilis na bumalik ang lakas ni Althea. Kinabukasan ng tuluyan ng humupa ang lagnat ng dalaga, naupo si Lucas sa gilid ng kama at naglapag ng makapal na papeles. "Gising ka na, mag-usap tayo ng maayos." Seryosong bungad ni Lucas sabay abot ng panulat. "This is a contract. It contains a 30-day trial period. Pagkatapos ng 30 araw, maghihiwalay tayo ng walang habulan. Walang iskandalo. Nandito na rin ang marriage certificate natin. Permahan mo na lang ang kailangan na permahan." Tinitigan ni Althea ang makapal na papel. Akma niya itong babasahin ng dugtungan ni Lucas ang sinasabi. "I'll give you 100 million pesos after our contract." Halos lumuha ang mata ni Althea. 100 milyon? Mabilis niyang kinalkula sa utak niya ang sahod niya sa flower farm. Kahit yata magbungkal siya ng lupa doon ng 30 taon, baka kulang pa ang kikitain niya para mabili ang 1% ng perang hawak ng lalaki. At isa pa sa klase ng pag-aalaga nito sa kanya kagabi habang may sakit siya, mukha namang mabait si Lucas. Hindi siya lalamunin ng buhay. "Saan pipirma? Dito?"
Mabilis na tanong ni Althea. Hindi na binasa ang mga maliliit na letra sa kasunod na pahina. Pirma muna bagong magsisi. You didn't even read the clauses. Umiling na puna ni Lucas pero may palihim ng ngiti sa labi. Mukha ka namang mapagkakatiwalaan. Tsaka sayang ang oras kung babasahin ko pa lahat yan. Dudugo lang ilong ko. Sagot ni Althea sabay pirma ng kanyang pangalan sa tapat ng wife. Matapos mapirmahan ang kasunduan, agad na bumalik sa kanyang abalang mundo sa korporasyon si Lucas. At doon na nagsimula ang kalbaryo ni Althea. Araw-araw, iba't ibang striktong guro ang pumapasok sa mansyon. Tinuturuan siya kung paano kumilos ang isang asawa. No, Mrs. Althea. Strengthen your back. Dynamic walks, not duck walks. Higaw ng etiquette coach habang pinaglalakad siya ng may makapal na libro sa ulo. Hindi lang paglakad ang binago sa kanya, pati table manners na may sandamakmak na kutsara at tinidor at ang pag-twist ng dila para magsalita ng basic English. Good morning. It is a pleasure to meet you. Pleasure. Fleisure. Ay, ano nga yun? Ano nga ulit yun? Paulit-ulit niyang practice. Halos magkabuhol-buhol ang dila niya. Idagdag pa ang stylist na pinadala ni Lucas na halos 3 beses sa isang linggo siyang sinusukatan ng mga mamahaling tela para hindi siya mapahiya sa araw ng ingrandeng pagpapakilala sa kanya. Hanggang sa isang hapon, habang nagpapahinga si Althea sa sofa, nakataas ang 2 paa. Kumakain ng nilagang mani at seryosong nanunood ng Facebook Reels. Biglang nahagip ng mata niya ang isang nagte-trending na post. Napatigil ang pagnguya niya. Sa screen ng telepono nakita niya si Lucas. May isang napakagandang babaeng nakaangkla ang 2 braso sa kanan nitong bisig. Bumaha ang mga heart at wow react sa comment section. Nabitawan ni Althea ang hawak na mani. Tiningnan niya ang sarili sa salamin sa gilid ng sala. Ang babae sa litrato, si Naomi, ay parang isang diyosa na galing sa langit. Kumpara sa kanya na hindi nangakaputian, wala pang kaayos-ayos ang mukha. Ang tanging alam lang niyang ritual sa kagandahan ay tamang ligo at todo hilod gamit ang bato sa ilog. Kahit sa flower farm siya nagtatrabaho, balot na balot siya ng lumang t-shirt at sombrero para hindi masunog ang balat sa araw. Kaya hindi siya sanay mag-ayos. Kulay lang naman ang lamang nun, tsaka makeup. Bulong ni Althea sa sarili, sabay tingin sa sariling hubog ng katawan. Sa kaseksihan, alam niyang may panlaban siya. Pero ang insecurity ay unti-unting gumapang sa dibdib niya. Nang gabi ring yun, pagkarinig pa lang ni Althea sa ugong ng kotse ni Lucas, imbis na mag-abang sa pinto tulad ng nakasanayan niya, ay patakbo siyang umakyat sa kwarto at nagtalukbong ng makapal na kumot. Pumasok si Lucas sa kwarto nila, pagod mula sa trabaho, at nagtaka nang makitang madilim ang loob kaya binuksan niya ang ilaw. Nilapitan niya ang kama at hinila ang kumot. Althea? Ngunit mahigpit ang kapit ni Althea sa tela. Ayaw nitong bumitaw. May problema ba? Tanong ni Lucas, medyo nag-aalala ang boses. Walang sagot. May buwanan ka bang dalaw kaya ka nagsusungit? Tanong muli ng binata. Sinusubukang magbiro. Bumuntong hininga si Lucas. Bumaba siya sa kusina at tinawag ang isa sa mga matatandang kasambahay. Manang, anong nangyari sa asawa ko sa taas? Bakit parang wala sa mood? Nag-aalalang sumagot ang kasambahay. Sir, kanina po kasi nakita ko si Ma'am Althea na nakatitig sa cellphone niya. Doon sa picture ninyo na may kasamang ibang babae na kumakalat sa internet. Doon lang napapukpok ng noo si Lucas. Naalala niyang nag-trending nga pala ang pagdalo niya sa birthday party ni Naomi nitong nakaraang araw. Kaibigan niya lang si Naomi. Mabilis na umakyat muli si Lucas sa kwarto. Althea, listen to me. Malumanay ngunit seryosong sabi ni Lucas. Wala kang dapat ikagalit. Wala kaming relasyon ni Naomi. She's just a childhood friend. At lalong hindi mo kailangang magselos. Dahil kung may babae man ako ngayon, walang iba yun kundi ikaw lang. Ikaw lang ang asawa ko.
naramdaman ni Althea ang kakaibang sinseridad sa boses ni Lucas. Ang tibok ng puso ng lalaki ay tila abot hanggang sa kanya. Dahan-dahan ibinaba ni Althea ang kumot hanggang sa leeg. "We, talaga ba?" Untag ni Althea. Nang tuluyang mahawi ang kumot, napatayo sa matinding gulat si Lucas. Halos mapaurong siya ng 2 hakbang. What the? Ang mukha ni Althea ay parang canvas na pinag-eksperimentuhan ng bata. Ang lipstick niya ay lagpas-lagpas at kulay matingkad na pula. Ang kilay niya ay kasing kapal ng linta at hindi pantay. May 2 tuwid na guhit na uling sa ilong bilang nose line. At ang foundation sa mukha ay sobrang kapal at puti na parang multo sa sementeryo. "Hindi naman ako nagsiselos eh." Atungal ni Althea na parang bata, habang nangingilid ang luha sa maputing mukha. "Ito kasing make-up mo rito sa drawer. Sinubukan ko lang. Ayaw nang matanggal. Mukha na tuloy akong si Abubakar." Parang batang atungal nito. Imbis na matakot, hindi na napigilan ni Lucas ang humagalpak ng tawa. Ang kakyutan at pagiging inosente ng asawa, nilapitan niya ito at mahigpit na niyakap. Walang pakialam kung mahawaan man ng foundation ang mamahalin niyang suit. Dahil sa init ng yakap nito, napayakap na rin si Althea sa bewang ng asawa. "Hindi mo naman kailangang maglagay ng kung ano-anong kolorete sa mukha." Bulong ni Lucas habang hinahaplos ang buhok nito. "Alam mo ba kung bakit ikaw ang napili ko sa lahat ng babaeng pinagpilian kong maging asawa?" Humiwalay ng kaunti si Althea. Tumingala gamit ang naglalakihang mga mata na may makapal na maskara. "Hindi. Dahil ba magaling akong sumayaw?" Inosenteng tanong nito. "No." Nakangiting sagot ni Lucas. Kumanta? Yung pagbirit?" Umiling muli si Lucas, kaya napakunot ang noo ni Althea. Dahilan para mag-abot ang makakapal nitong kilay. Bakit nga? Huwag mo akong pitinin, mukha na akong espasol dito." Hinarap siya ng maayos ni Lucas. Seryoso ang mga mata. "Dahil ikaw ang mukhang totoo. Kung napapansin mo, lahat ng babaeng humarap sa akin puro makakapalang makeup. May galing pang mamahaling salon. May nagsuot ng mga gold at nagniningning na damit para lang ma-impress ako. Pero noong nakita kita, mas nangibabaw ang natural na ganda mo sa kanilang lahat." Natigilan si Althea. Tumitig siya kay Lucas ng 5 segundo bago ngumuso. Siopaw ka?" Ani Althea. Napakunot ang noo ni Lucas. "Anong siopaw?" "Siopaw. Ibig sabihin, bula-bola ka." "Ang bolero mo." Bungis-ngis na sabi ni Althea. Sa sobrang tuwa at kilig, pabirong humampas si Althea sa hita ni Lucas. Ngunit dahil nakapikit siya sa kakatawa, lumihis ang direksyon ng kamay niya. Napatigil ang mundo. Literal na napangiwi si Lucas. Namula ang mukha at dahan-dahang napaluhod habang hawak ang kanyang basuka na tinamaan ni Althea. Hala, sorry, masakit ba?" "Medyo lang at lapit ka dito, ikikiss ko para mawala ang sakit." No, don't. Please don't touch it anymore. Maghilamos ka na." Pakiusap ng binata habang dahan-dahang tumatayo na parang tuod. Nang makabawi, sabay silang kumain ng hapunan habang nagtatawanan pa rin sa nangyari dahil natutuwa si Lucas sa lumalabas na kalokohan sa bibig ni Althea. Noong gabing yun, natulog silang magkayakap ng mahigpit, mas malapit ang loob sa isa't isa. 2 linggo ang mabilis na lumipas, nag-organisa si Naomi ng isang beach party sa isang sikat na resort. Imbitado ang lahat ng kanilang mga kaibigan. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat, isinama ni Lucas si Althea. Pagkababa pa lang ng sasakyan at nang makakita si Althea ng malawak at asul na dagat, literal na nagdiwanag ang mukha nito. Parang bata itong nagtatakbo sa dalampasigan, hinubad ang tsinelas at tuwang-tuwang pinaglaruan ang mga pinong puting buhangin. "Lucas, ang ganda rito! May libreng shell oh!"
Sigaw niya habang kumakaway. Sa hindi kalayuan nakatayo si Naomi. Hawak ang kanyang baso ng cocktail. Halos mabasag ang baso sa higpit ng hawak niya dahil sa matinding inis. Ang plano niya para sa weekend na ito ay akitin si Lucas at ipakita rito kung ano ang nawala rito. Ngunit hindi niya akalain na isasama ni Lucas ang asawa nitong sa tingin niya ay galing sa bundok o kuweba. Dahil lahat ng makita nito mula sa buffet table hanggang sa jet ski ay parang bago at kamanghang-manghang bagay sa paningin ni Althea. Nagtagis ang mga ngipin ni Naomi habang nakatingin sa masayang mag-asawa. Tignan natin kung hanggang saan ang saya mo. Hindi matatapos ang bakasyon na to na hindi napatutunayan kay Lucas na isang malaking pagkakamali ang pagpapakasal sa isang hampas lupang katulad mo. Bulong ni Naomi sa kanyang sarili, habang isang maitim na plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit tila nagbabaga sa paligid dahil sa naglalagablab na bonfire. Nagkakatuwaan ang grupo. Ang baso ng alak ay paikot-ikot, kasabay ng tawang unti-unting napalitan ng pilyong hiyawan dahil nagsimula na silang maglaro ng truth or dare. Umikot ito ng mabilis. Lumikha ng tunog sa ibabaw ng kahoy bago dahan-dahang huminto. Ang dulo ay eksaktong tumuro kay Naomi. Oh, ayan na! Truth or dare! Ani Jojo, ang lalaking kanina pa maugong ang boses dahil sa kalasingan. Ngumisi ito ng nakakaloko at diretsong tumingin kay Naomi, bago pilyong sumulyap kay Lucas. Seryosong tanong, Naomi. No showbiz answers. Mahal mo pa ba si Lucas? Tila ba nahinto ang pag-ikot ng mundo sa mismong segundong iyon. Napailing si Lucas, ang panga ay nagtiim habang nararamdaman ang biglang pagkailang. Bahagya siyang sumulyap sa kanyang tabi kung saan tahimik na nakaupo si Althea, ang kanyang asawa na abala sa pagngata ng marshmallow na parang walang muwang sa tensyong namumuo. Jojo, lasing ka na. Change the question. Seryosong banta ni Lucas, ang boses ay mababa ngunit may otoridad. Ngunit hindi sumagot si Naomi. Nanatili lang itong nakatitig sa apoy. May lungkot at pangungulila sa mga mata na tila ba sinasadya niyang patagalin para kuhanin ang atensyon ng lahat. Hindi na nakatiis si Lucas. Ang awkward ng sitwasyon at ayaw niyang ma-stress ang asawa. Tumayo siya at hinawakan ang braso ni Althea. Let's go, Althea. Inaantok na kami. Ngunit bago pa man makahakbang si Althea, bumasag ang boses ni Naomi. Oo, mahal na mahal ko pa rin siya. Napatigil ang lahat. Maging ang kuliglig sa paligid ay tila natahimik. Sadly, dahil hindi niya hinintay na mahalin ko rin siya. Patuloy ni Naomi. Tumayo na rin at diretsyong tumingin sa likod ni Lucas. May pait ang boses nito. At naghanap siya ng ibang babae para madali niya akong makalimut. Enough, Naomi. Saway ni Lucas. Lumingon siya, ang mga mata ay nagbabagas sa galit. Bakit, Lucas? Ayaw mong malaman ni Althea ang totoo? Humakbang palapit si Naomi. Humalukip-kip habang ang mga mata ay nagpapakita ng tila panunubok. Na kaya ka naghanap ng aasawahin para saktan ako dahil hindi ko maibalik ang pagmamahal mo noon. Pero nandito na ako, Lucas. Narealize ko na mahalaga ka sa akin. Hindi ko itinuloy ang pag-alis ko papuntang Europe para tumira doon. Pinili kita, pero mas pinili mong ikasal sa iba. Shut up, Naomi! Singhal ni Lucas, ang ugat sa kanyang leeg ay nangingibabaw na sa galit. Dahan-dahang bumitaw si Althea sa pagkakahawak ni Lucas. Humarap siya sa lalaki. Nawala ang pagiging isip bata sa kanyang mukha, pinalitan ng sugat na emosyon. Totoo ba yun, Lucas? Mahinang tanong ni Althea. Natahimik si Lucas. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Dahil, totoo naman. Iyon ang una niyang plano. Ang gumamit ng ibang tao para saktan si Naomi. Para ipamukha rito na kaya niyang palitan ng ibang babae si Naomi.
Ngunit ang hindi niya pinaghandaan ay ang pagpasok ni Althea sa buhay niya. Sa loob ng 3 linggong magkasama sila, ang mundong binuo niya sa galit at pait ay gumuho. Sa loob ng 3 linggo, kay Althea nabaling ang lahat. Ang bawat tawa nito, ang bawat kakulitan, ang buong mundo niya ay nasakop na ng babaeng nasa harap niya ngayon. Lucas, sagutin mo ko. Totoo bang nag-asawa ka para lang saktan si Naomi? Pag-uulit ni Althea, may panginginig sa boses. Tumango si Lucas. Hindi niya kayang magsinungaling sa mga matang yun. Ngunit mabilis niyang hinawakan ang magkabilang kamay ni Althea. Althea, listen to me. Pakinggan mo ko, please. Mag-uusap tayo ng maayos. Hindi rito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Althea. Inalis niya ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Lucas at bumaling kay Naomi na tila nagtatagumpay sa sulok. Maghintay ka ng 1 linggo pa, Naomi. Formal at kalmadong saad ni Althea. Bagaman may luha nang pumatak sa kanyang pisngi. 30 araw lang naman ang kontrata ko kay Lucas bilang asawa niya. Pagkatapos niyon, pwede mo na siyang kunin sa akin. Matapos sabihin yun ay buong lakas na hinablot ni Althea ang kanyang kamay at nagmadaling tumakbo palayo sa bonfire. Tinatahak ang madilim na daan patungo sa dalampasigan. Althea! Althea! Sigaw ni Lucas. Isang matinding takot. Takot na ngayon lang naramdaman ni Lucas sa buong buhay niya. Ang lumukob sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya biglang gumuho ang hinaharap niya. Nasanay na siya nagigising sa umaga na ang mukha ni Althea ang nakikita. Mahal na niya ito. Mahal na mahal. Mahal niya ito dahil palagi siya nitong napapangiti sa mga corny nitong jokes at kwentong barbero. Likas din ang pagiging inosente nito, ang pagiging makulit at ang pagiging mababaw ng luha na umiiyak lang naman kapag nanunood ng K-drama sa TV habang kumakain ng chichirya. Kaya ngayong nakita niyang lumuha ito dahil sa kanya, dahil sa katangahang ginawa niya, parang nadoble ang sakit na dumurog sa puso niya. Hinarap niya si Naomi, ang kanyang mukha ay malamig pa sa yelo. Huwag kang umasa, Naomi. Dahil si Althea ang mahal ko. Mahal na mahal ko siya at hindi ko papayagang iwan niya ako. Papakasalan ko siya ulit. At sa pagkakataong to, ihaharap ko siya sa mga magulang ko at sa publiko. She's my wife. I choose and I deserve her heart. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Naomi. Tumakbo siya patungo sa dalampasigan, sinusundan ang mga bakas ng paa sa buhanginan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naabutan niya si Althea na nakaupo sa ibabaw ng isang malaking bato. Nakayakap ito sa sariling mga tuhod, tahimik na pinapanood ang marahas na paghampas ng mga alon sa pampang. Lumapit si Lucas at dahan-dahang tumabi sa kanya. Hinahayaan ang tunog ng dagat na maghari sa pagitan nila. Hindi ako galit sa iyo, Lucas. Panimula ni Althea, hindi tumitingin sa kanya. Pinunasan nito ang natitirang luha sa pisngi gamit ang likod ng kamay. Alam ko naman ang lugar ko. Pagkatapos ng 30 days, maghihiwalay naman talaga tayo. Makakalaya ka na sa akin at makakabalik ka na sa kanya. Okay lang naman ako. Sanay naman akong maiwan. Hindi tayo maghihiwalay. Giit ni Lucas, hinawakan ang balikat ni Althea para iharap ito sa kanya. Hindi kita pakakawalan, Althea. Dahil minahal na kita. At gusto kitang pakasalan pagkatapos ng trial period natin. Napakurap si Althea, sumisinghot pa. Ha? Anong pinagsasabi mo riyan? Hindi yung sinabi mo sa kontrata noong pinapirma mo ko. Ang sabi mo doon, pagkatapos ng 30 araw, babalik nga ako sa probinsya at may separation pay pa ako. Hindi yun ang nakalagay sa pinirmahan mo. May kaunting ngiting sabi ni Lucas, sinusubukang pagaanhin ang loob ng asawa. Anong hindi? Binasa ko yun kaya. Kahit mukha akong walang alam, marunong akong magbasa ng English, no? Pagmamaktol ni Althea, umawang ang labi sa pagkainis. Hindi mo binasa lahat, Althea.
Pilyong saan ni Lucas, inilabas niya ang kanyang smartphone mula sa bulsa, nag-swipe ng ilang beses at ipinakita ang digital copy ng kontratang may lagda ni Althea. Tingnan mo ang clause 4, section B. Inagaw ni Althea ang phone at piningkitan ang mga mata para basahin ang maliit na letra. Kapag natutunan ng mahalin ang unang partido, Lucas Fuentes, ang ikalawang partido, Althea Fuentes, sa loob ng 30 araw, ang kontratang ito ay otomatikong mapapawalang bisa at mapapalitan ng isang legal at permanenteng kasal sa simbahan. Nalaglag ang panga ni Althea, tumingin siya kay Lucas. Teka, totoo ba to? Hindi makapaniwalang tanong ni Althea. Oo, kahit ako hindi rin ako makapaniwala na magugustuhan kita, Althea. Seryosong sagot ni Lucas, ngunit may lambing sa mga mata. Napatitig si Althea sa kanya, tila sinusuri kung nagbibiro ang lalaki. Teka, ibig sabihin ba niyan, mahal mo na ako? Humarap si Lucas ang tuluyan sa kanya. Hinawakan niya ang mukha ni Althea, hinaplos ang pisngi nito. Mahal kita, Althea. Higit pa sa inaakala mo. Kaya huwag mo nang babanggitin ang pag-alis dahil hindi ako papayag. Bago pa man makahulma si Althea, ay siniil na siya ni Lucas ng isang malalim, matamis at mapusok na halik sa mga labi. Isang halik na nagpatahimik sa lahat ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Habang nakasandal ang noo ni Lucas sa kanyang noo, pagkatapos ng halik, tila walang paglagyan ng kaligayahang nararamdaman sa dibdib ni Althea at niyakap siya nito. Tumakas ang kanyang luha ng kaligayahan dahil sa wakas ay makakapag-asawa na siya. Kaya siguro ako nilayo ni Lord doon sa ex-fiancé kong mukhang kambing na amoy anghit pa na si Berting sa probinsya kasi may nakalaan talaga sa akin. Thank you, Lord. Bulalas ng isip ni Althea. Binuhat siya ni Lucas pabalik sa room nilang dalawa at pinaramdam ni Lucas ang pagmamahal niya para sa inosenteng babaeng nagbigay ng ngiti sa kanya noong una silang nagkita. Wakas! Hello everyone! May good news po ako sa inyo. Approved na po ang YouTube channel natin at kaya medyo natagalan po ako sa pag-upload, mga 2 weeks kasi hinihintay ko pa po talaga na ma-monetize ang YouTube channel natin. Then good news, okay na, tuloy-tuloy na po ang pag-upload ko. Then paalala lang po, sa Saima TV nyo lang po mapapakinggan ang boses ko at sa mga nagtatanong kung sino ba daw si Saima TV, sino yung nag-voice over, ako po mismo si Saima TV, ako po mismo ang nag-voice over, nag-narrate, then ako po mismo talaga ang may-ari ng YouTube channel na Saima TV. Then sa next upload po muna tayo mag-shoutout ha kasi minadali ko lang kasi itong pag-voiceover at pag-edit para medyo 2 weeks na kasi bago ako naka-upload, bago masundan, kaya minadali ko muna. Babawi po ako sa inyo sa next. Then nais ko lamang po yung mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe Saima TV, our channel, and like also. Then nais ko pong malaman kung saang lugar nakarating ang storya natin ngayon na pinamagatang Husband for 30 Days. Para naman malaman ko kung anong lugar o saang lugar nakarating ang ating storya. So next time, pipili ako ng mga 10 na isa-shoutout. Every upload po natin ay shoutout po ako. Pipili po ako. Thank you po sa paghihintay at sobrang saya ko po na nakabalik na po ako and tuloy-tuloy na po ito kasi okay na ang ating YouTube channel. Thank you and amping!